Hey you guys! At nandito tayo ulit sa probinsya at mag-aabono tayo ng mga pichay. Ito po yung mga tabako, mga maliliit pang tabako yan. Mga ganito. Ayan o. Oh, tabako yan. Hindi ho pechay. So yun sila tatay, bubunot ng mga tabtabukol. Ito yung kalaban kasi ng mga ng mga tabako. Pag nag-start ka ng mag-abono, ito na yung mga lalaki. Ito na yung mga dadami. Siyempre kasama ko ngayong mag-aabono si Daddy Clinton. Ayan. Saka si Daddy GR sa yung nagtutusok-tusok ngayon. You guys. Hey, you guys. Siyempre si Aida. Ayan. Saka si Tatay. Ayan. Sila yung nagbubunot ng mga ng mga tabtabukol. Dahil napakarami na. Puntan mo doon, Nak, para makita nila. Hello guys, maglinis po tayo ng tabako para mabilis lumaki. Tanggalin po natin ito mga dumi. Di ba guys? Malinis na. Ay, nagbubunot ako ng damo, tabukol. Naglilinis ako sa tabako. Daming damo. Guys, kung ginagawa namin, so ito po yung pamamaraan ng pag-aabono ng mga tabako. Always pa naman dati ginagawa na namin to. Yung puno by puno. Pwede namang ilaglag yan sa kanilang puno mismo. Pero mas effective po kasi kung magbubutas ka para yung abono hanggang dito lang siya. Ganyan o. Yan. Sana naman mataas ngayon yung presyo ng mga tabako. Wow. As you can see guys, ito yung mga nauna na naming naitanim. Ayan. Pero mas may nauna pa dyan. Malalaki na. Doon sa may daan mismo. Ang pagtatanim kasi ng tabako, especially kapag marami kang itatanim, kailangan hindi siya sabay-sabay. Dahil pag nagsabay-sabay, mahihirapan ka, especially sa pagtatanggal na ng kanilang mga dahon. Ayan, mahihinugan ka ng mga dahon, sayang, magiging na lang yon, sunray kung tawagin, reject na yon. So mas maganda yung may nauuna, ayan, hindi ho sabay-sabay itanim. Okay, one at a time. Pero pag sinabay-sabay mo yan, although kaya naman, yung nga lang, syempre, mamumblema ka, especially sa pagsasampayan mo, especially sa pagpanunusok mo, especially kapag, ang tabako kasi pag yan, nag-start ng mahinog yung yung dahon, tuloy-tuloy na yan. Hindi mo na mapigilan. Okay? Ikaw na yung aayaw. Talaga. Although, well, sinasabi natin, mahirap man hong magsaka. Mahirap man hong magtanim ng tabako. Wait lang. Go lang. Dahil para sa ekonomiya. Ika nga. So, itong mga batang ito, tinitrain na mga yan para maging farmer din paglaki. Hindi naman. Siyempre, inaano din namin sa kanila na mas maganda pa rin yung mag-aral sila, may matapos sila para kahit papano. Okay, hindi naman sa kaila totally maiwasan yung pagtatanim ng tabako. Syempre, generation by generation na kasi minamana. Okay, kung ano man yung hanap buhay ng pamilya. So yun lang, gusto lang namin sa mga batang ito is makapag-aral sila ng maayos, makatapos, makakuha ng magandang kurso, makakuha ng magandang trabaho. And in the end, syempre, kapag gusto na nilang, mag-settle down or di kaya mag-stay dito mismo sa lugar, dito sa Pantar or dito sa Santa Lucia, at least, di ba? Alam na nila, hindi sila mangangapa. So, yun guys, kung nakikita mo ninyo yung mga tanim namin na tabako, guys, ay parang pechay lang to kung maliliit pa. Pero pag lumaki na, siguro yung mga recent vlogs ko naman, nakikita nyo naman paano kami magtanim, paano mag-abono, paano mag-harvest. Kasi hindi pa kasi naabunuhan to, ngayon pa lang.
Once na maabunuhan na yan, doon na lalabas. Yung napakarami, katulad ng nakita nyo doon kanina kay tatay, yung maraming damo. Yung taptabukol kung tawagin nyo namin. Actually, mas mahirap hong alagaan ang tabako kesa sa palay. Kasi yung palay, pag tinanim mo, antay mo na lang siyang lumaki, mag-abono ka na lang, after that, okay na. Okay, basta maganda yung patubig mo. Sa tabako kasi, habang lumalaki yan, syempre abono ka ng abono, patubig ka ng patubig, tanggal ka ng mga damo, mag-spray ka para sa mga uod, and then pag na-reach mo na yung certain height niya, tatanggalin mo yung pinakadulo niya, okay, para at least magano sila, para pumwesto yung kanilang mga dahon. I don't know sa mga lugar na may nagtatanim ng tabako kung ganito rin ba yung ginagawa nila. Tama. Yun. So natapos na sung isang ganito, punta ulit tayo sa kabila. Ang inaabono namin is urea po ito. Yung complete. Siguro, pagkatapos na ito, after 1 week, abono ulit. Ano yun? Or maybe after 3 days or 4 days. Mga ganun. Aduna, ibiyang. Mahirap pong magtanim ng tabako, hindi biro-biro. Pero, yung kitaan naman, ayos lang, okay lang din. Pag nag-harvest ka na ng tabako, pwede nang mag-asawa kahit mga 5 si Daddy GR. So bukas na to didiligan, GR ba? Tama? Okay. So after this, didiligan rin ho niya to. Ayan. Na namin guys ang pag-aabono. Susunod na ni Daddy GR ang magpatubig itong mga bagong abonong mga tabako. Actually 1 week pa lamang po itong naitatanim, pero maganda kasi yung nila dito, yung tubo ng mga tabako dito sa part na to. It's been 2 years na tinatamnan namin ito ng tabako, talagang ibang klase. So yun guys, tapos na. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga malalaking tabako na namin ngayon. Halika kayo, sama kayo. Eto, dito nang gagaling yung patubig namin sa tubo. Palpal kung tawagin namin sa Ilocano. Wow! May mga mangga na kami. Mga manggang ito galing to sa Guimaras. Wow! Guimaras mango. Ayan. Eto, kung malala ninyo, ito yung mga ginagawa namin before, tumpapag dito sa bukid. Ito guys yung mga sinasabi kong malalaki ng mga tabako. Ito na. Gagawin dito guys, paanuhin pa, patatangkarin pa ng konti, tapos ito yung tatanggalin. Nakikita nyo to? Ito, ayan. Yan yung tatanggalin para para magplasta. Okay, yung kanilang mga dahon at okay na siya. Okay, so yun guys, kita naman ninyo, ito medyo malalaki na rin sila. Siguro in 3 weeks time, ganito na rin kalalaki yan. In 3 weeks time, ganito na rin. Diba? Tabako ho lahat yan. And of course, eto, dito na nga uli tayo pagkatapos natin naabunuhan. Ito mga 2 weeks pa lang itong naitatanim. Yan. 2 weeks pa lang naitatanim.
Ngayon, ay mag-aano ako, yung mga medyo hindi pinalad na mabuhay. Ganito magtanim niya, no? Halika. Tingin pa tayo ng mga hindi pinalad na mabuhay. Sayang eh. Sayang. Yun. So I guess, hanggang dito na lamang ho ang ating pong content para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. Siyempre in behalf kay Daddy GR, ayan na nagpaplasta na mga hose na gagamitin at siya na yung magpapatubig dyan. Sandali lang naman niya patutubigan yan, hindi naman galon katagal para maano lang yung abono. So Daddy GR, baka may shoutout ka dyan na gustong magpa-shoutout sa'yo. Si ano po? Si ano? Kalimutan ko. Si Budong pala, si Reggie Boy. Shoutout po. At saka kay Amil. Ramil tsaka Budong. Shoutout po. Shoutout. Yun din yung mga dapat niyong iwasan pag nagpapatubig na kayo ng ganito. Kasi pag natamaan niyo po yung mga ano ng tabako, maano yan kaagad, mapuputol. Dahil napaka-brittle po. Brittle. Ayan. Ng kanilang mga puno. Napaka-brittle lang. Konting ano lang. Mapuputol na agad-agad. Okay, so may na-shoutout ka na, Daddy GR? Opo. Okay. So anyways, maraming salamat sa inyo, sa lahat po naman nagpapa-shoutout. Maraming salamat din, shoutout po sa inyo. Nasaan man po kayong lupalop ng mundo, okay, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Of course, maraming salamat sa NCR at sa mga OFWs po nating mga kaibigan, mga kabayan. Maraming salamat sa always pong panonood ng ating pong mga content. Siyempre, in behalf kay Daddy GR at ng buong squad natin na nandito ngayon sa ating kabukiran. Ayun o. Siyempre, ito po si John Marino. Peace out! Peace out!